Pagkatapos ng kanilang mahabang biyahe, ay nagsalita ang matandang kutsero, "Young Master, nakarating na tayo sa ari-arian ng pamilya Jin sa Taiyuan." Nang sandaling yon, tumingin si Taekyang sa labas ng bintana upang pagmasdan ng lugar at namangha ito sa kanyang nakita. Kaagad na sinabi ni Taekyang sa matandang kutsero na magmaneho ng kaunti ng mas mabagal. Binuksan niya ang skill menu at inactivate ang Chi Sense. Ang epekto ng kanyang skill na Chi Sense ay makakayang tukuyin ang mga bagay na nasa loob ng 30 antas mula sa kanya sa isang tiyak na saklaw. Napagtanto niya na yon ang power ng level scanner. Nang ma-activate ang Chi Sense sa kanyang paligid, ay agad niyang nakita ang pangalan ng matandang kutsero at ang level nito. Namangha siya sa kasanayan na kanyang nakuha at sinasabing nakakapakinabang ito para sa katulad niyang tao. Sa pagkakataong yun sinabi niya na mayroon din siyang nakuhang swerte ng oras na yon. Pagkatapos, binuksan niya ang quest menu at natuklasan ang susunod na layunin. Ang nakasaad sa quest na ito ay kailangan niyang maghanda na umalis sa mapanganib na mundong ito ng Miriam at dapat niyang maging mas malakas at mas kilala kaysa dati. Dahil ang lahat ng ito ay isang paghahanda para sa araw na yon. Sinabi ng quest na kailangan niyang maabot ang level 30 at makakuha ng 500 na puntos para sa kasikatan, at ang kanyang gantimpala na matatanggap ay mag-log out. Agad na nakaramdam si Taekyang ng kasiyahan. Napagtanto niyang maaaring may paraan para mag-log out pagkatapos ng lahat. Sinabi ng ating bida na siya ay tama dahil ang basurang ito ay isang laro lamang at pinag-alala pa siya nito ng walang dahilan. Sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban at kaalaman sa sistema ng laro, naniniwala siya na ang pag-log-out ay isang usaping oras na lamang. Hindi na niya kailangan umasa sa tulong mula sa labas ng mundo. Biglang huminto ang sinasakyang kalisya ni Taekyang, at nagpakilala ang isang lalaki na nagngangalang Hyukmu Jin, ang kapitan ng gatekeepers para sa iginagalang na estate ng pamilya Jin, sa kanilang carriage. Humiling siya ng kanilang pagkakakilanlan. Sumagot ang matanda, "Kami ay mula sa Crimson Flower." Nang sandaling yon, nagtaka ang gatekeeper sa sinabi ng matanda kung ito ba ang tinutukoy niya ay ang sikat na bahay aliwan. Agad na tinanong ng gatekeeper ang matandang lalaki kung ano ang kanilang pakay sa lugar na ito. Mabilis na nakialam si Taekyang, umuubo at sinabing, "Ahem, dapat ay kilala ko ng gatekeeper." Nang mapagtanto ni Mujin ang kanyang pagkakakilanlan, tila nagalit siya at sinabi, "Bumaba ka ngayon." Nang sandaling yon, nagtaka si Taekyang kung siya ba ang tinutukoy ng gatekeeper, at sinabihan siya nito na wala na ibang tinutukoy pa kundi siya. Nagtaka ang ating bida sa reaksyon ng gatekeeper at sinasabi kung hindi ba siya nakikilala nito. Sinubukan ni Taekyang na ipaliwanag kung sino siya, at sinasabing dito siya nakatira at iniisip nito na ang lalaking bantay ay isang baguhan. Sumagot naman ang gatekeeper na dito siya nakatira. Kaagad naman binawi ng ating bida ang kanyang sinasabi, at mabilis na sinabi ng lalaki sa kanya kung ang kanyang tinutukoy ba ay siya ang pangatlong anak ng pamilyang Jin. Nagbigay ng ngiti si Taekyang sa kanyang sinabi. Nagsalita si Mujin, "Alam ko na kung sino ka. Kaya bumaba ka na ng carriage. Susunod tayo sa standard protocol." Nakaramdam si Taekyang ng kakaibang pakiramdam at tinitigan ang mga gwardya sa labas. Ngunit sinunod pa rin niya ang pamamaraan. Naisip niya, parang tinatrato nila ako bilang isang kriminal. Tinanong ni Mujin ang kanyang kaugnayan, edad, at ang antas ng kanyang martial arts. Ngunit nang sagutin ni Taekyang na siya ay isang second-rate warrior, sinabi ni Mujin, "Itago mo ang iyong pagmamataas. Sagutin mo ng tapat." Naisip ni Taekyang na syempre hindi niya maaaring sabihin na naging second-rate warrior siya pagkatapos ng pag-distribute ng stats o kung ano paman. Sinabi ni Mujin, "Sige, baliwalain ko na muna yon." Nang malaman ni Mujin na bagong gising si Taekyang mula sa brothel, tinukso at hinamak siya ni Mujin. Sinabi nito sa kanya, "Nanatili ka sa mamahaling brothel ng ilang araw. Siguradong gumastos ka ng malaking halaga doon. O baka naman nagnakaw ka mula sa pondo ng pamilya." Naisip ni Taekyang ang kanyang mga sinabi muli. Pero nagpatuloy si Mujin at nagsabi, "Ano ang ikinagagalit mo? Ang young master ay palaging gumagawa ng mga ganitong bagay." Nakaramdam si Taekyang ng pagkainis at naisip, ang kahihiyan ng pamilya, at nagpapainis pa ito sa kanya ng labis. Lumapit si Mujin kay Taekyang at nagsabi na kahit ako ay isang gatekeeper lamang ay bibigyan kita ng isang payo, at ibinulong sa kanyang tainga,
huwag mong dungisan ang karangalan ng pamilya. Dapat mong subukang mamuhay tulad ng isang tamang tao. Napuno ng galit si Taekyang sa mga sinabi ng gatekeeper, at iniisip na kahit isa lamang ito laro pero siya ay nabubuwisit na dito. Kaya siya ay sumigaw sa kanya at tinawag ang lalaki at pinahinto nito. Pagkatapos, lumapit si Taekyang sa kanya upang suntukin ito. Hindi nagtagal, iniulat ng superior ng gatekeepers ang insidente, na nagsasabi na si Mujin ay nakipaglaban sa ikatlong young master. Kaagad naman nagsalita ang head ng pamilyang Jin kung ano ang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid. Kaagad na nagsalita ang head ng gatekeeper na siya ay inilipat na sa klinik at kasalukuyang walang malay at puno ng pasa. Pagkatapos, ang lalaki ay lumuluhod sa kanyang harapan at humihingi ng tawad para sa insidente at nagmakaawa ng kapatawaran. Sinabi ni Wei Qiang, maaari ko bang makita ang isa sa mga bata mong gatekeeper? Gusto ko sanang makipag-usap sa kanya ng kaunti. Ngunit sumagot ang matabang lalaki, patawad kung sasabihin ko ito, ngunit kailangan din niyang makatanggap ng medikal na tulong. Siya ay nasa klinik ngayon. Narinig ko na may nabasag sa kanyang mga buto. Sumighap si Wei Qiang at sinabi, kaya huwag mo nang isipin ang aking kahilingan. Maaari ka nang umalis ngayon. Nagtapon si Wei Qiang ng kanyang mga gawain at tinawag si Wei Pang. Kaagad naman nagtanong si Wei Pang ukol dito, sinabi ni Wei Qiang na siya ay lalabas muna ng saglit. Nang maalala ni Taekyang ang laban, napagtanto niyang may malaking agwat sa kakayahan sa pagitan niya at ni Mujin. Habang pinagmamasdan si Mujin, lalo siyang naiinis. Kahit gaano pa man niya subukan na umatake, madali lamang na iniiwasan ni Mujin ang kanyang mga strikes at nagbabalik ng counterattacks. Nang mga sandaling yon, inakala ni Taekyang na siya ay malakas na dahil nagawa niyang talunin ang malaking lalaki na bandido noong sila ay bumiyahe. Pero napagtanto niya na mas malakas pa pala si Mujin at walang paraan na maka-logout siya at bago pa mangyari yun ay baka mamamatay na siya ng mga sandaling hinaharap niya si Mujin. Pero habang binubugbog siya ni Mujin, ay nakagawa ng paraan ng ating bida upang makabigay ito ng matinding atake sa kanya gamit ang kanyang ulo na nagpatama kay Mujin. Kaya ng sandaling yon napatanong siya kung ano kaya ang level ni Mujin. Nang gamitin niya ang kanyang chi sense ay doon niya nalaman na siya pala ay isang level 20 na. Kaya't nagpasya siyang manahimik at mag-focus sa pag-level up. Pagkatapos, nagbigay ng mensahe ang sistema na siya ay nagising na mula sa sleep mode. Natagpuan ni Taekyang ang kanyang sarili sa isang kwarto. Nakasumpong siya ng mga pasa sa buong katawan, at ang pag-upo ay medyo masakit. Tinanong siya ng doktor kung siya ba ay gising na, at nagtanong naman si Taekyang kung nasaan siya. Sinabi ng doktor na siya ay nasa isang klinik at nawalan ito ng malay ng halos 1 oras. Bumalik siya sa pagkahiga at iniisip kung siya ba ay nawalan ng malay ng halos 1 oras. Bumangon si Taekyang mula sa pagkahiga at tinanong kung tama ba ang narinig niya na 1 oras siyang nawala. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang katawan kaya ang tradisyonal na doktor ay nagbigay ng payo na iwasan ang anumang hindi kinakailangang galaw upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Binuksan ni Taekyang ang character profile at ipinamahagi ang magagamit na mga puntos sa stamina. Naisip niya kung ipinamahagi niya ang kanyang mga stat points ng mas maaga, maaaring siya ay nagwagi. Ngunit agad niyang pinawalang bisa ang pag-iisip na yon. Sinabi ni Taekyang na upang matalo ang isang tulad niya, kailangan munang maging bihasa sa martial arts. Habang nag-iisip si Taekyang sa mga martial arts moves niya, ay biglang may dumating na tao sa labas ng kwarto nito. Nang pumasok ang isang lalaki na si Wei Qiang, ay nagulat ang ating bida sa kanya. Habang nagtatanong si Wei Qiang sa doktor sa kalagayan ni Taekyang, ay nagtataka ang ating bida kung sino ang halimaw na ito. Kaya nag-activate siya ng kanyang chi sense upang malaman ang pagkakilanlan ng lalaki. Nang sandaling yon ay hindi matukoy ng kanyang chi sense ang pagkatao ng lalaki at ang kanyang level, kaya iniisip ni Taekyang na siya ay nasa mas mataas na antas. Kaya nagmuni-muni siya sa mga pangyayari at nag-iisip kung ano ang kanyang sasabihin o tatawagin sa lalaking ito. Pagkatapos nito, pinaganya niya ng matindi ang kanyang utak para suriin ang tamang sagot. Matapos makapag-isip, tinawag niya ang lalaki na kanyang ama. Bamitak na parang bato ang lalaki sa pagtawag sa kanya. Nang sandaling yon, pinaalis ng lalaki ang mga helper at nurse. Habang ang ating bida ay humihingi ng tulong sa kanila na huwag siyang iwan sa lalaking ito. Matapos silang iwanan dalawa sa loob ng kwarto,
ay naglabas ang lalaki ng kanyang kamao sa harapan niya. Kaagad niyang pinagsabihan si Taekyang na dapat may hangganan ang kanyang pagka-stupidity nito. Tinatanong siya kung kailan balak nito mabuhay ng ganito. Habang lumalapit ang lalaki sa kanya ay napagtanto ng ating bida na katapusan na niya. Sinabi ni Wei Qiang sa kanya, sa bawat pagkakataon, agad kang nagtatangkang makipag-flirt sa mga babae. Kapag may pera ka, ibinubuhos mo lahat sa pagsusugal. Dahil sa ganitong pag-uugali mo, kinamumuhian ka ng pamilya. Nang makalapit ito sa kanya ay agad na malambing na hinawakan nito ang kamay ni Taekyang at dahan-dahan na hinihilot ang kanyang kamay. Nagsasabi na sa susunod huwag na ito gumawa ng mga kalokohan upang hindi na siya masaktan o mapahamak pa. Nang tinitigan siya ni Wei Qiang, ay agad nagsalita ang ating bida kung ano ang kanyang ginagawa. Nagsalita ang lalaki na siya ay masaya dahil minor na injury lang ang natamo ni Taekyang. At tinanong siya nito kung bakit pinili nito makipaglaban sa batang yun kahit wala siyang karanasan sa martial arts. Habang kinakapa ng malaking lalaki ang buhok ni Taekyang, nagtanong ang ating bida sa kanya kung sino siya. Naagad naman sinabi ng lalaki na mukhang ang nakababatang kapatid nito ay mayroon injury sa kanyang ulo. Umiiyak ito sa kanya kung hindi ba niya talaga maaalala ang lahat. Sumagot si Takmol na wala siyang maalala, habang ang kanyang kapatid ay patuloy sa pag-usisa sa kanya kung wala ba talaga itong maalala kahit konti lang. Napagdesisyonan naman ni Taekyang na magpanggap na siya ay na-amnesia, dahil ito ang pinakamainam na pagpipilian sa ngayon. Pagkatapos ay nagtanong uli ang kapatid nito kung naalala ba niya ang kanyang mga sinabi sa kanya. Nagtanong si Taekyang kung ano ang kanyang ibig sabihin. Tinanong sa kanya ng lalaki kung sino siya, na agad naman sinagot ni Taekyang na siya ay si Jin Wei Qiang at siya ay isang head ng pamilyang Jin sa Taiyuan at mayroong edad na 35 at single. Nagtanong ulit si Wei Qiang kung naalala nito ang kanilang parents, na sinagot naman ni Taekyang na ang kanilang ama ay kasalukuyang naglalakbay sa Maniland at ang kanilang ina ay pumanaw 10 taon na ang nakaraan. Nang magtanong si Wei Qiang kung kilala nito ang ikalawang kapatid nila, sumagot si Taekyang na siya ay tinatawag na Heavenly Jin Blade. At ang kanyang pangalan ay si Jin Mu Qiang at 25 taon gulang, at siya ngayon ay nasa Heaven's Gate Temple bilang disipulo. Napahanga si Wei Qiang sa kanya, at napaisip na hindi niya maalala na nagsabi siya sa kanya ng ganoong nickname na Heavenly Jin Blade. Kaya nagpanggap ulit ang ating Takmol na bida na sumasakit naman ang kanyang ulo. Pagkalipas ng araw matapos makarecover si Taekyang sa natamong injury, agad na dinala ng isang staff si Taekyang pabalik sa kanyang kwarto. Nang makarating sila sa kanyang kwarto, ay tinuro ng lalaki sa kanya na nasa ikalawang palapag ang kanyang bedroom, at mayroon siyang mga katulong sa lugar na yon, at kung may kailangan pa siya ay magsabi lamang siya. Nang makapasok ito sa loob ay namangha ang ating bida sa kanyang nakita, sinabi din niya na ang Taekyang sa totoong mundo ay kailangan mamuhay sa isang lumang studio na apartment. Pero ang Taekyang sa mundong ito ay nakatira sa isang lugar na parabang isang dambuhalang palasyo. Nang makakita ito ng pintuan ay nagtaka siya, kung anong meron ang bahay na ito na nakalaan para sa kanya. Nang mabuksan ito ang kwarto ay nagulat siya sa kanyang nakita. Nalaman niya na ang isang kwarto ay nakalaan lamang para sa mga damit, naisip niya na mukhang sobra siyang mahilig sa fashion. Nang buksan ni Taekyang ang huling kwarto, natagpuan niya ang mga martial arts scrolls na gusto niya, na nagbigay naman ng pagkasaya sa kanya. Kumuha siya ng isang libro at binasa ang nakasulat, na mayroong title na 3-Foot Techniques of War. Bigla naglabas ng notification ng sistema at ipinapahayag na ito ay ang pinaka-basic na martial arts. Napansin ni Taekyang na ang sistema ay makakatulong din sa kanya na matutunan ang martial arts. Nagpapasalamat siya dahil magawa nito padaliin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng sistema. Ngunit napansin niya na mayroon siyang 3 martial arts na natutunan mula sa 10. At yun ay ang Jin Family's Cultivation Technique, Jin Family's Food Technique, at Jin Family's Spear Technique. Kaya't nagtataka siya kung may limitasyon sa kung gaano karaming martial arts ang maaari niyang matutunan. Kaya't itinapon niya ang mga third-rate martial arts scrolls upang hindi masayang ang kanyang skill slot sa isang pang third-rate na kasanayan. Nagpasya si Taekyang na hanapin ang pinakamahusay na martial arts sa paligid. Nang susunod na sandali, lumabas ang isang uri ng erotic novel, na may paksa na Greatest Material of the Night King, na nagbigay naman ng napakapangit na ekspresyon sa ating bida.
Kinagabihan, pagkatapos ng mga gawain ni Wei Qiang ay pinuri siya ng kanyang assistant sa magandang trabaho nito. Lumabas sila sa palasyo nang may dalang ilaw. Habang naglalakad sa daan, ay nilagyan siya ng kanyang assistant ng warmer dahil sa lamig. Kaya nagpapasalamat si Wei Qiang sa kanya dahil sa kanyang pag-aalaga nito. Ayon sa kanilang pag-uusap, si Wei Qiang ay ginagawa ang lahat para sa kanyang pamilya, at si Wei Pang ang kanyang kanang kamay at assistant. Habang papunta sila pabalik sa kanilang kwarto, napansin ni Wei Qiang na ang mga kandila sa bahay ng kanyang bunsong kapatid ay hindi pa naalis. Nagtanong si Wei Pang kung yan ba ang tinutuluyan ng young master, at agad naman na kinumpirma ito ni Wei Qiang at nagtataka kung bakit hindi pa niya pinapatay ang kanyang ilaw sa loob. Sinasabi ni Wei Pang na bisitahin na lang niya ito sa susunod na pagkakataon. At malamang pinepeke niya lang ang kanyang pagiging amnesia upang uminom ulit at magpakalasing. Pinatahimik siya ni Wei Qiang at pinuntahan nila ang kwarto ng kanyang kapatid. Iniisip ni Wei Pang na hindi siya makapaniwala na nagdala pa siya ng babae sa lugar na ito. Sinabi sa kanya ni Wei Pang, pakinggan mo ang tunog na yon. Malinaw na kung ano ang ginagawa niya. Handang ipusta ni Wei Pang ang kanyang sahod sa buwang ito sa ginagawa ni Tae Qiang. Kaagad na pinatahimik ni Wei Qiang si Wei Pang at sinabihan siyang tingnan ang kanyang nakita. Sinasabi ni Wei Pang sa kanyang isipan na ayaw nitong tingnan ng malaswang ginagawa ni Tae Qiang, ngunit dahil request ito ng kanyang master, ay wala siyang magagawa kundi sundin ito. Ngunit nang obserbahan niya ito sa bintana, napagtanto nilang si Tae Qiang ay nag-eensayo ng martial arts, na isang milagro para sa kanila. Habang ang ating bida ay patuloy sa pag-ensayo ay biglang natapilok ito at napasigaw sa sakit. Habang ang dalawa ay patuloy na nagmamasid sa kanyang ginagawa. Nang sandaling iyon matapos makita ang ginagawa ng kanyang kapatid, ay agad nakaramdam ng saya at pagkaginhawa si Wei Qiang, iniisip na ang kanyang kapatid ay nagbabago na. Hindi nagtagal, nagbigay ng alerto ang sistema na siya ay natuto ng Jin Family's food technique at nakumpleto ang kanyang achievement. Nang sandaling iyon, napatanong si Tae Qiang bakit ang hirap ng ganitong gawain. Uminom siya ng maraming tubig. Pagkatapos ay tinitigil ang loob ng kwarto at sinabing sa lahat ng mga librong nakolekta niya, hindi ko makapaniwala na ang mga ito lang ang hindi erotikong aklat ng martial arts. Hindi ba siya nasiyahan sa pagkakaroon ng kalahati ng silid na ito na puno ng mga erotic novels? Ngunit, magpasalamat na lang siya na kahit papaano ay napanatili ang teknik ng Jin Family, spear at foot technique. Naisip ni Tae Qiang na ito ay komplikado para sa apat na teknik ng martial art. Kung bahagya siyang lumihis mula sa lugar, tiyak na mabibigo siya. Kung kahit kaunti siya naantala sa susunod na sequence ng aksyon, tiyak na mabibigo din siya. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nagtagumpay. Napagtanto ni Tae Qiang na naabutan na siya ng umaga. Naisip nito na kahit nagamit ang sistema, tumagal ito ng kalahating araw upang matutunan ang ganoong teknik. Gayunpaman, napatanong siya kung gaano kaya katagal para kanya na matutunan ang spear technique. Napagtanto ng ating bida na ito ay ikalimang araw na niya sa mundong ito. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ngayon ay mag-focus sa mga bagay na maaari niyang gawin. Kaya't magtatapos siya ng training para sa araw na yon. Habang sa likuran nito may bitbit siyang isang aklat na erotic novel. Kinaumagahan, pagkatapos ng matinding ensayo ni Tae Qiang ay agad ito nag-enhance ng kanyang chi sense. Nang pumasok sa loob ang isa sa kanyang mga taga-silbi, ay nagulat ito na nagtanong kung siya ba ay gising na ng maaga. Sumagot ang ating bida na takmol na hindi pa siya makatulog. Napagtanto ni Tae Qiang nang sinimulan niyang inayos ang pag-circulate ng kanyang chi, ay nakaramdam siya ng mas maliwanag na isipan at hindi ito nakaramdam ng kaunting pagod. Sinabi ng isang tagapagsilbi na baka lumala ang kanyang mga sugat, kaya't hiniling sa kanya na siya ay magpahinga. Sumagot si Tae Qiang sa kanya na ang mga sakit na kanyang nararamdaman ay nawala na. Kaya't nagtanong ang ating bida kung ito ba ay posible. Nagsalita ang tagasilbi sa kanya, pwede kang makipag-usap ng impormal sa akin, young master. Wala namang dahilan para makipag-usap ka ng formal sa isang katulad ko. Pagkatapos, ay humiling si Tae Qiang ng isang spare training room mula sa staff. Kaagad namang ipinaalam ng tagasilbi ang gustong gawin ni Tae Qiang sa kanyang kapatid. Pagkatapos, ay biglang napasigaw si Wei Qiang sa saya at sinabi na para itong isang okasyon at sinasabi niyang ayaw muna nito magtrabaho sa ngayon.
Kaagad naman nagsalita ang kanyang assistant na kung ito ay maririnig ng iba na siya ay hindi magtatrabaho ay tiyak na magiging problema ito. Sinabi ni Wai Qiang sa kanya na ang kanyang nakababatang kapatid ay mukhang nagsusumikap na matutunan ang martial arts ng maayos, kaya paano siya makapagtrabaho sa ganitong sitwasyon? Nagsalita si Wai Pang sa kanya. Alam mo ba kung ano ang mas mahalaga kaysa doon? Ang kasalukuyang mga isyu sa mga nakatatanda. Nang marinig ito ay agad sumimangot si Wai Qiang. Nagsabi siya na ang mga matatanda ay talagang nakakaperwisyo at nakakainis. Humingi ng permiso si Wai Pang sa kanya kung pwede ba itong magsalita. Ngunit tinanggihan niya na marinig ang gusto nitong sabihin. Pagkatapos, sumagot si Wai Pang na tinatanggihan niya ang pagtanggi ni Wai Qiang. At siya ay nagsalita tungkol sa mga ginagawa ni Tae Qiang. Sinabi niya ito na ang ikalimang pagkakataon na siya ay nangungupit ng pera mula sa pondo ng pamilya. Hindi ko na isinasaalang-alang ang ibang mga bagay na ninakaw niya. Kung sumusunod tayo sa batas ng pamilya, patay na siya sa ngayon. Isang himala na buhay pa siya hanggang ngayon. Ibinibigay ko lang ang mga katotohanan ito dahil pinag-uusapan na natin siya. Pero pwedeng tanungin mo ang sinuman sa loob ng pamilya, at pareho ang opinyon nila tungkol sa kanya. Ginoo ko, tinitingnan mo siya bilang mahal mong nakababatang kapatid, pero para sa iba, siya ay kinamumuhian. Matapos marinig ni Wai Qiang ang kanyang sinabi ay sumagot ito, "Hoy, may problema ka ba sa nakababatang kapatid ko? Ano itong tono ng pananalita mo?" Sumagot si Wai Pang sa kanya na, "Nagagalit lang ako, ginoo ko. Sobrang nagagalit ako dahil sa lahat ng kaguluhang idinudulot ng ikatlong binatang Ginoo. Unti-unti nang nawawala ang iyong posisyon sa mga nakatatanda." Idinagdag din niya na alam rin ng mga nakatatanda na patuloy pa ring tumatanggap ng alawan si Tae Qiang mula sa kanyang pamilya, na ginagamit niya para magdulot ng mas maraming problema sa pamilya. Nagalit si Wai Qiang sa kanyang mga narinig at tinawag ang mga nakatatanda na bastardo. Habang nag-iisip si Wai Qiang ay sinabi ni Wai Pang sa kanya na yun lang ang nais niyang sabihin, at kailangan din niyang hayaan si Tae Qiang na tratuhin bilang isang ganap na lalaki. Nang mga sandaling yon, nagmumuni-muni si Wai Qiang. At sinabi sa kanya na heto na ang magiging huling tsansa ni Tae Qiang. Dinagdag rin niya na hindi lang siya bata, kundi nawalan pa siya ng alaala. Pero dahil doon, naging ibang tao na siya. Sinabi ni Wai Qiang sa kanya kung hindi ba nito nakikita na ang pag-uugali ngayon ni Tae Qiang ay magkaiba na. Nasinang-ayunan naman ni Wai Pang. Habang iniisip ni Wai Pang na siya ay iba na ngayon, at natututo na mag-aral ng martial arts na talagang hindi karaniwan para sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay tinawag niya ang pansin ni Wai Pang na agad naman tinanong kung ano ito. Sinabi ni Wai Qiang na meron siyang isang magandang ideya para dito. At yun ay magbigay siya ng utos sa ilalim ng kanyang pangalan. Hindi nagtagal ay pinuntahan ni Wai Pang si Tae Qiang at binasa sa kanya ang isang sulat at isinasaad na dahil sa paglabag nito sa mga batas ng pamilya, ang ikatlong young master na si Jin Tae Qiang ay ilalagay sa loob ng kuweba ng pagsasanay sa loob ng hindi tiyak na panahon. Pagkatapos nito basahin sa kanyang harapan, ay iniutos nito sa kanyang gwardya na atali si Tae Qiang. Nang sandaling yon, napatawa na lang sa pagkainis si Tae Qiang. Nang bigla, nagsisigaw siya at nagwala sa kanilang harapan at sinabi kung anong klaseng kalokohan ito, dahil ang kanyang hinihiling ay isang ekstrang silid para sa kanyang pagsasanay, at hindi ang ikulong siya sa isang selda upang magsanay. Mariing sinabi din niya kung ano ang ibig nitong sabihin na pagkakakulong sa kanya ng hindi tiyak na panahon. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Wai Pang at pinilit na makinig sa kanyang mga sabihin, ngunit ang ating takmol na bida ay patuloy pa rin sa pagwawala sa kanilang harapan at sinasabing ayaw na nito pumunta at medyo ensayo na lang ito sa kanilang bakuran. Nang mainis si Wai Pang sa kanya, ay galit na pinagsabihan siya nito na tumayo na at huwag na magreklamo pa. Tinitigan siya ni Tae Qiang ng sandaling yon. Pagkatapos, ginamitan siya ni Wai Pang ng isang espiritual na kakayahan upang ipaalam sa kanya na makinig siya sa kanyang mga sasabihin. Nagtataka si Tae Qiang dahil tanging mga martial masters lang ang kayang gumawa nito. Sinabi sa kanya ni Wai sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pandama na maaaring hindi mo alam dahil sa pagkawala ng iyong alaala, pero pakitandaan na ikaw ay nasa ilalim ng mabigat na pagsisiyasat. Posible na makatatanggap ka ng parusa na mas malala kaysa dito. Kaya naman nagpa siya ang mas mababang pinuno ng pamilya na si Wai Qiang na siya na ang umaksyon. Bagaman sinabi kong sa isang hindi tiyak na panahon.
Iniisip mo ba talaga na gusto ng mas mababang pinuno ng pamilya na ikulong ka magpakailanman? Matapos nito ay agad na pagtanto ng ating bida na siya ay tama dahil alam niyang hindi siya kayang tiisin ng kanyang kapatid. Sinabi din sa kanya ni Wai Pang na siya ay ikukulong dito ng 7 araw. Ngunit humilit si Tae Qiang ng 3 araw. Ngunit galit na sinabihan siya ni Wai Pang gamit ang spiritual sense na huwag na siyang magreklamo pa. Nang mga sandaling yon, nag-isip si Tae Qiang na ang mga mata ni Wai Pang ay nagsasaad na kaya siya nitong pabagsakin ng walang kahirap-hirap. Kaya inactivate nito ang kanyang chi-sen sa kanya upang tingnan ang kanyang level. Nang mapagtanto niya na ang level nito ay mas mataas pa sa inaakala niya, ay agad na pumayag ito sa kanyang mga unang sinabi at hindi na nagreklamo pa. Lumipat ang eksena sa isang mataas na bundok, at sa ilalim nito ay meron nakatagong kuweba habang ang kanyang kapatid ay naghihintay roon. Nang sandaling yon, ay dumating ang kanyang mga tauhan at ang kanyang bunsong kapatid ay nakagapos. Sinabi ni Wai Qiang sa kanya na nasa wakas nandito na rin siya. Bumati si Tae Qiang sa kanya, nang may pag-alinlangan. Nagsabi si Wai Qiang sa kanya, hindi ko na kayang ipagsawalang bahala ang iyong mga ginawa. Sa ngalan ng pinuno ng pamilya, ako bilang mas mababang pinuno ng pamilya ay hinatulan ka ng solitary confinement. Mayroon ka bang nais sabihin sa oras na ito? Nang sandaling yon, ay agad naman tinanggap ni Tae Qiang ang ibinigay na parusa sa kanya. Kaya iniutos ni Wai Qiang na ipasok na siya sa confinement room at ang kanyang pagpapalaya ay ipapaalam lamang sa ibang pagkakataon. Agaran na binuksan ng mga tauhan ang malaking gate ng kuweba, at dahan-daang pinasok si Tae Qiang sa loob. Nang sandaling yon, habang siya ay pinapasok sa loob, ay ginamit ng kanyang kapatid ang spiritual sense upang ipagsabi kay Tae Qiang na ibinigay niya sa kanya ang lahat ng maaaring kailanganin nito sa loob, at hinihiling nito ang kanyang tagumpay. Nang sandaling yon, bago isara ang pintuan, ay nakaramdam ng pagkaginhawa si Tae Qiang at ngumiti ito. Pagkalipas ng gabi, agad na tinanong ni Wai Qiang si Wai Pang upang sabihin kung siya ba ay magiging okay. Na agad naman na tinugunan ni Wai Pang na siya ay magiging maayos kaya huwag na ito mag-alala. Ipinahayag din ni Wai Qiang ang pag-aalala para sa mahinang at marupok na katawan ni Tae Qiang noong siya ay bata pa. Pinaalala ni Wai Pang kay Wai Qiang ang insidente sa 100 taong gulang na ginseng, kung saan halos nasaktan si Tae Qiang ng punong manggagamot, ngunit mariing sinabi ni Wai Qiang na ayaw na nitong pag-usapan. Ipinakita ni Wai Qiang ang kanyang pagkabigo sa mga panloob at panlabas na isyu ng pamilya. Lalo na ang lihim na pulong ng mga taong yon, na nagdudulot sa kanyang pag-aalala. Binanggit ni Wai Pang kung ang kanyang tinutukoy ba ay ang Mount Hang Sword Sect. At tinanong ni Wai Qiang kung ano sa tingin niya ang kanilang mga layunin. Sumagot si Wai Pang na nagpadala na siya ng mga tao upang alamin ito. Pagkatapos, ay inutusan ni Wai Qiang si Wai Pang na ipaalam sa kanila sa lalawigan ng Shaanxi, upang maghanda para sa anumang potensyal na hidwaan sa Mount Hang Sword Sect. Lumipat ang eksena sa loob ng kuweba na kung saan ay nakakulong si Tae Qiang sa kanyang pagsasanay. Mabilis niyang sinanay ang paggamit ng kanyang sibat. Nang bigla, nag-notify ang sistema na natapos na niya ang pag-aaral ng Jin Family Spear Technique. Dahil sa paulit-ulit na pagsasanay, tumaas ang kanyang strength, stamina, at agility ng 1 puntos. Nagulat sa pagtaas ng mga stats, napagtanto ni Tae Qiang na maaaring tumaas ang kanyang stats sa pamamagitan ng pagsasanay na ito. Napagtanto din niya na ang kuweba ay hindi pala isang underground prison, kundi isang angkop na kapaligiran para sa pagsasanay. Sana ay nalaman niya ito ng mas maaga at hihilingin niyang manatili ng mas matagal. Gayunpaman, si Tae Qiang ay nakaranas ng pagkapagod at gutom. Nag-alerto ang sistema na hanapin ang isang mapagkukunan ng pagkain at makakuha ng maraming pahinga upang mapabuti ang kanyang katawan. Naalala ang mga grain pills na meron siya na kanyang kinuha noong bago pa siya pumunta rito. Kaagad niyang inilabas ang grain pills, ngunit napagtanto nito na masama ang amoy ng pill at iniisip kung ito ba talaga ay pwede kainin. Pero pinilit pa din niya na kainin ito dahil makakatulong ito sa pagpapabilis ng kanyang pag-recover kahit ito ay masama ang lasa. Pagkatapos, ang ating bida ay nakaramdam ng lakas, pagkabusog, at fully rested, pati ang kanyang pagkapagod ay nawala rin. Pinapataas rin ito ang kanyang stats ng 2 puntos.
Nang malaman niya na ang grain pills ay nagpapataas ng stats ay agad siyang nag-summon ng mas maraming grain pills at kinain ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit ipinaalam ng sistema na ang pagkonsumo ng mas higit pa ay walang epekto na ibibigay sa kanya. Kaya isinuka niya ang lahat ng kanyang mga kinain. Pagkatapos, bumalik si Taekyung sa kanyang pagsasanay sa pagmaster ng kanyang sibat upang pataasin pa ito ng mas lalo pa, upang abutin ito ang 100 na puntos. Gayunpaman, natuklasan niya na kahit gaano pa man siya magsikap, hindi siya makagawa ng progreso. Nagpasya siyang subukan ng teknik sa mas mabagal na kilos at napagtanto na ito ay gumagana. Sa kanyang sorpresa, natuklasan niya na ang kanyang foot technique ay umunlad sa halip na dapat ang mastery sa sibat ang dapat umunlad. Sa wakas, napansin ni Taekyung na sa pamamagitan ng pagsasama ng teknik ng sibat ng pamilya Jin sa isang teknik ng paa, at sa tulong rin ng kanyang chi sense ay matagumpay niyang nagawa ang malaking butas sa pader. Gayunpaman, naubos ang lahat ng kanyang chi at naramdaman ang labis na pagkapagod. Nag-alerto ang sistema na siya ay nakakuha ng isang achievement na tinatawag na One Body, One Mind at sinabi ng sistema na nalaman rin niya kung paano ang tamang paggamit ng kanyang martial arts at nagbigay ng malaking pagtaas sa kanyang mga antas sa realm.